Tapos onti-onting lumapit ang mga robot na ito kay Du-hyuk na may mapupulang mga mata. At ang isa sa kanila ay inilabas niya ang kanyang kutsilyo bilang sandata sa pag-atake kay Du-hyuk. Tapos kumuha ng puwersa ang robot para sa kanyang pag-atake kay Du-hyuk gamit ang kamao nito. Habang nakatingin lang si Du-hyuk sa papalapit sa pag-atake ng robot sa kanya. Nang bigla niya itong sinalubong gamit ang kanyang bilis sabay sa paglabas ng kanyang magic missile sa mga daliri nito. At kinupronte nito ang dibdib ng robot gamit ang paghawak nito. Tapos may tumagos na kapangyarihan mula sa likuran ng robot. Iyon pala ay ang kagagawa ni Du-hyuk mula sa kanyang pag-atake sa robot na ito. Ngayon ito ay sapat na upang maalis ang mga makinang iyon. Nang biglang idinilat ng robot ang mapula nitong mga mata sa pagtitig kay Du-hyuk kasabay ang pag-atake niya kay Du-hyuk. Na nagpagulat sa kanya ang ginawa ba niya ay walang silbi sa robot na ito. Habang ang kamao ng robot ay malapit nang tumatama sa kanya. At agad niya naman itong naiwasan gamit ang pagyuko nito kasabay ang salpukan sa kamao nito. Habang ang boss ng duwende ay atakihin niya si Du-hyuk mula sa likuran nito. Nakinatuwa ng boss sa pag-atake nito mula sa likuran kaya sapul ang malakas na puwersa kay Du-hyuk habang nakatitig ito, sa kung ano na. Sa kabutihan palad nasalag niya ang atake na iyon gamit ang kanyang kasanayan sa kalasag. At hindi pa doon nagtapos inaatake niya pa ito gamit ang pagkalabog-kalabog nito sa kalasag ni Du-hyuk gamit ang malalaking kamay ng robot na ito. At napahinto na lang ang robot sa pagkalabog ng kalasag dahil sa usok na nalikha nito sa pagkalabog-kalabog niya sa kalasag. Habang si Du-hyuk ay inihanda ang kanyang seprisang pag-atake gamit ang pinakamataas na antas ng transcription. At sa likuran ng Boss Goblin ang dalawang drone ni Du-hyuk ay nakapwesto na para sa pagpakawala ng pag-atake. Kaya napangiti ito sa tagumpay niyang plano kaya pinaatake niya na ang kanyang drone gamit ang magic missile. Tapos napaikutan sa pag-atake ang robot ng boss gamit ang drone na may dalang magic missile. At dito itinaas ni Du-hyuk ang kanyang kamay para sa pag-atake gamit ang hand flame. Pero hindi natuloy dahil sa biglang swing ng robot sa kanyang kamay bilang pag-atake kay Du-hyuk. At mabuti na lang napaansin niya ito at agaran tumalon pa atras para umiiwas sa papalapit na pag-atake ng boss. Tapos hawak ng boss ang kanyang mata na may galit na expressions. Habang si Du-hyuk ay umiiwas sa pag-atake ng isang pang-robot gamit ang kutsilyo nito. At muntikan pa nga itong matamaan sa pag-atake ng robot na iyon mabuti na lang napahinto ito sa tamang oras. Ngayon ay may opensa na siya para sa pag-atake niya sa robot na ito kaya naman naglabas siya ng magic missile para sa pag-counter-attack sa robot na ito. Tapos sabay nagkaroon ng malakas na pag-atake sa robot ng magic missile. Habang nakataas ang kamay ni Du-hyuk sa pag-atake niya sa robot at tumilapon pa nga ang ulo ng robot na ito. Sabay sa pagbagsak ang katawan ng robot habang nagpagulong-gulong ang ulo nito sa hapag ng sahig. Nakinatuwa ni Du-hyuk sa pagtalo niya ng robot na iyon. Samantala nakatingin ang boss ng duwende kay Du-hyuk na may galit sa kanyang mukha na parang may hinintay ito. At ayon nga pala ang hinintay ng boss. Ang pag-atake niya kay Du-hyuk gamit ang crane missile nito kaya itinutok niya na ito kay Du-hyuk. Kaya nagulat si Du-hyuk sa kanyang nakita na ang pag-atake ng boss gamit ang crane missile nito. Tapos pinakawala ng boss ang pag-atake nito kay Du-hyuk na may malakas na puwersang dala. Nakinagulat ni Du-hyuk ang paparating na atake ng boss. At tumama na nga ang pag-atake ng boss na may malakas na pagsabog ng lakas puwersa. Habang si Du-hyuk ay tulad ng inaasahan niya ang pag-atake ng boss gamit ang crane missile nito ay hindi makayanan ng kanyang panangga na kalasag, kaya nagkaroon ito ng kaunting damage ang kanyang kalasag. Nahumantong sa pagkawasak nito habang napaatras ito sa lakas ng pag-atake na iyon. At ngayon malalagay ako sa panganib kung bumagsak pa ito. Tapos napatingin siya sa mga crane missile. Kaya ang pagkarga ng crane ng mga missile ay halos kumpleto na ito. Habang nakapaghanda na ang boss sa kanyang pag-atake gamit ang crane missile nito. At ngayon wala nang maraming oras si Du-hyuk kaya sumugod na ito direkta sa boss ng duwende. Samantala nakaabang ang dalawang robot na ito sa papalapit na Du-hyuk para sa kanyang pag-atake sa boss. Kaya hinigpitan ng mga robot na ito ang pagbantay kay Du-hyuk para hindi makalapit sa boss nilang duwende. At sumusugod na si Du-hyuk na may kumpiyansa sa kanyang ngiti na parang may nakitang paraan ito paano makalusot dito sa dalawang robot.
Kaya biglang hampas ng mga robot ang kanilang mga kamay na may lakas sa paghampas kay Do-hyuk na dumaan sa kanila. Samantala ginamit ni Do-hyuk ang kanyang kakayahan sa ilusyon na skill kaya ang kanyang imahe ang tinamaan ng dalawang robot. Dahil doon nakalusot na ito sa dalawang robot at sumusugod na ito sa boss. Habang ang crane missile ng boss ng duwende ay halos kompleto na ito sa pag-reload. Kaya napatingin ito sa pag-atake ng boss sa kanya pero nakaisip ito ng paraan paano niyo maiwasan ang pag-atake na iyan. Tapos ginamit niya ang kanyang drone bilang tungtungan para makatalo ng mataas at makaiwas sa pag-atake ng boss sa kanya. Kaya sa pagtalon nito sa itaas, na pinagtaka ng boss sa kung anong gawin ni Do-hyuk. At inihanda ni Do-hyuk ang kanyang pag-atake sa boss gamit ang hand flame sa pag-atake niya sa boss. Tapos pinakawalan niya ang kanyang pag-atake sa boss ang hand flame habang ito nasa itaas pa rin. Kaya walang magawa ang boss ng duwende kung di magpasunog sa malakas na pag-atake ng apoy sa kanya. Nang makita ito ni Do-hyuk ay napangiti ito sa tuwa. Nang may biglang lumitaw na kamay sa usok tungo sa kanya. At bigla siyang sinakal nito kaya nagulat siya sa mga pangyayari sa kung paano ito nakakakilos pa. Kasabay nito ang pag-full charge ng mga crane missile kaya handa na itong umaatake sa kanila. Agad naman itong napansin ni Do-hyuk kaya gumawa siya ng paraan kung paano niya ito mapipigilan para hindi na ito umaatake. Habang ang boss ng duwende ay hinigpitan ang pagsakal sa liig ni Do-hyuk. Nang makita ito ni Gilma ay nagulat siya kaya napasigaw ito sa kanyang sarili. Habang nag-isip pa rin ng paraan si Do-hyuk sa kung paano siya makawala sa pagsakal ng boss na ito. Kaya sinigawan niya ito ang boss ng mga duwende sa pag-akal ang makikinig ito sa kanya. Kaya lalo pang hinigpitan ng boss ang kanyang pagsakal sa tao na iyan. Samantala hawak ni Gilma ang kanyang sandata parang may balak tulungan si Do-hyuk kaya hindi ko hahayaang mamatay si Do-hyuk ng walang kabuluhan. Wala na ako at ito ang huling kong pipino sa pakikialam sambit nito sa sarili, habang nakahanda ito. Kaya sa pag-atake niya na sana dito. Nang may napagtanto siyang nakita sa pagkagulat niya. Habang si Do-hyuk ay inilabas ang kanyang kasanayan gamit ang daliri nito. Nakinagulat nito sa nalaman na ang bulong ng husay para manligaw, ang ginamit nito sa boss. Kaya ang kaakit-akit na tao ang ginamit nito sa boss ng mga duwende habang sinakal siya nito. At ipinakita dito na gumana ang kalukuhan ni Do-hyuk sa boss ng duwende na may nag-heart-heart na mga mata nito. Kaya magaling. Ang Reed ay tinamaan ng spell niya. Habang ang crane missile ay umaatake na sa kabila sa pag-akala niya pag matalo na ang boss duwende ay hindi na magpatuloy ang pag-atake ng crane missile na iyan. At tumama ang pag-atake na iyon sa kung saan-saan na may makakas na pag-atake ng crane missile. Kaya nagulat ang Do-hyuk na nangyari kaya napatingin na lang ito sa mga crane missile. Dahil sa pagtingin nito sa paligid niya hindi niya namalayan na matutumba na ang robot na duwende sa kanyang harapan. At tuluyan na nga itong nadapa kay Do-hyuk ang robot na ito habang ang mga crane missile ay tuloy ang pag-atake sa kung saan-saan lang. Dahil sa mga pag-atake ng sunod-sunod ay lumikha ito ng pagsabog sa lugar. Habang si Gilma ay nakatitig lang sa mga pangyayari habang nawawala ang usok sa kanyang paligid. Ginamit niya iyon sa pinuno para talunin ni Turk Do-hyuk. Ang tanging nasa isip ni Gilma, nakatingin ita sa mga kaganapan. Kaya habang nawawala ang usok ng paonti-onti rin lumitaw ang katawan ng robot. Hanggang sa tuluyan na itong lumitaw na durog sa pagkatalo nito, kay Do-hyuk. Na may pagkasunog sa mga wire nito at mayroon bakas ng pag-atake ang dibdib nito. Tapos nalusaw at nawala ang apoy sa robot na may pagkasira na. Saka pa tumakbo ang Gilma na ito papalapit para kamustahin ang Do-hyuk kung ayos lang ba ito. Ito ako maayos na sambit nito habang itinutulak ang robot na ito. Alam mo, napakadelikado ang ginawa mo na iyon sa robot sambit nito kay Do-hyuk. Nagulat ako dahil sa hindi ko inaasahang malakas ang kakayahan ng boss ng mga duwende na iyon ang tugon nito kay Gilma. Akala ko tatapusin ko na siya sa pamamagitan lang ng pagsunog gamit ang hand flame ko sa kamay. Pero ako, pinatay ko pa rin siya, tulad ng inaasahan kong gagawin. Tapos nasira na ang mga crane missile sa paligid. At humahandusay ang boss ng duwende sa hapag ng sahig. Tapos sunod-sunod ang pag-pop up ng system sa kanya na kanya naman ikinatuwa sa pagsunod-sunod ng pag-level up niya. Kaya siguro dahil lumaban ako sa kanya ng mag-isa, ngunit ang dami ng puntos ng karanasan ay sobra.
Plus ibinagsak yan ng boss ng mga duwende ang mga gamit na iyan. Kaya tinawa niya ito Park Do-hyuk. Marami akong tanong tungkol sa spell na ginamit mo lang laban sa amo. Ngunit pagkatapos mong suriin ang mga item na nahulog mula sa pinuno muna. Nang makita ko ang mga laban. Ngayon kinumpirma ko na karapat-dapat si Park Do-hyuk na sumali sa aming unyon sa halagang 1,500 milyong won. Aalagaan kita ng mabuti simula ngayon. Tapos pagkasabi niya noon ay lumabas na ng piitan si Gilmo. Dahil sa lumitaw na ang portal gate. After that, I checked the items that was stolen from the leader. Dimensional na bato isa. Kaya ang items na ito ay ang pangalawang kategorya ay nagdaragdag ng lakas ng 0.0 puntos. Pangalawang kategorya Spiderweb. Abutin ang Spiderweb hanggang sa mahulog ang kalaban dito at hindi makagalaw. Reflection Mirror. Pangalawang kategorya. Maaari mong kopyahin ang iyong sarili at ang ibang kopya ay maaaring gayahin ang iyong mga aksyon. At dahil sa ang sprite chart na gusto ko ay nasa akin na. Ngayon ay maaari na akong lumabas na nasisiyahan sa mga gantimpala ng piitan. Habang nakangiti ito ngayon na mayroon akong 2 spells at 2 blueprints. Magagawa ko na ang mga robot na iyon. Makalipas ang 3 araw. Sa may isang underground training center ng Changsong Guild si Hyuk pala. Sigurado ka bang hindi ka tututol? Oo, paki-maximize ang kanyang kapangyarihan at AI. Kaya ginawa niya ang utos nito sa cab. Dahil pinataas ko ang antas nito sa pinakamataas na antas. Aatake ito sa sandaling makilala nito ang target. Mangyaring maghanda. Nang may lumapit sa kanya si Gilmo. Habang si Do-hyuk ang pinanood ang magic missile nito. Hindi ko akalain na matagal ka nang umalis sa piitan. Anong gagawin mo this time? Dagdag pa niya nito sa pagtanong. Gilma, may mga bagay akong ginawa na gusto kong suriin mo. Katulad ba ng drone na ipinakita mo sa akin noon? Tingnan mo lang. Tukuyin ang lokasyon ng paglabas ng dummy ng pagsasanay. Aatake ka niya agad. Habang ang mga robot na ito ay nakatutok na sa dalawa kaya ito ay delikado. Kaya agad niyang pinalabas si Akron. Mula sa dimensional portal para atakihin ang mga robot na ito. Agad din naman inaatake ni Akron ang test subject para sa kanya kaya durog ang inabot ng robot kay Akron. Kaya pinakita dito kung paano niya ito ginawa sa pag-atake ng maliit na robot. Tapos ipinakilala siya na si Akron ang pangalan ng robot ni Do-hyuk. Habang nakatingin sila kay Akron na may onti-onti nawawala ang usok sa paligid niya. Tapos naglabas pa ng test subject na robot para kay Akron. Na agad niya naman itong inaatake ni Akron. At pinasundan niya pa ito sa pag-atake sa maliit na robot na test subject na robot. Habang nakaupo lang si Akron naghihintay sa command ng kanyang amo na si Do-hyuk. Kaya naisip ni Gilmo Sung Mi kung ibebenta niya ba ang robot na yun. Sa kasamaang palad, kakailanganin ko ang robot na ito. Dinala ko siya dito para subukan ang performance niya bago ako pumunta sa piitan. Mabuti, Akron. Tapos ba command si Do-hyuk kay Akron na naghihintay sa iyong mga order? Kaya naghihintay si Gilmo na makita ang iyong mga kakayahan. Tanggalin ang mga makinang iyon bilang iyong unang order. Kaya ipinakita na handa na si Akron sa pag-atake gamit ang magic power niya. Kaya dito parang si Do-hyuk lang din siya gumagamit ng magic powers na hand flame na may umaapoy na mga kamay. At inaatake niya na banga ang robot na test subject ng kanyang hand flame na may malaking pag-blast ng apoy sa kanyang pag-atake. Kaya ang test subject na robot ay walang nagawa sa malakas na pag-blast ng hand flame ni Akron. Pati ang Tarlo nitong kasamahan ay dinay sa pag-atake kaya na-unhit sila ni Akron. Tapos napatulala ang Gilmo sa kanyang nakita na kakayahan ni Akron sa pakikipaglaban. Kaya naman napaisip na lang ang Gilmo na ito sa kung ano ba dapat niyang gawin sa kung bakit gusto ni Do-hyuk na makita ang gawa nitong robot. Hindi pa ako nakakita ng artificial intelligence na ganito dati. Kaya nawala sa isip ko, pasensya na. Siguro dahil hindi mo pa nakikita si Akron. Kaya ito. Hindi isang ghoul, kaya ano ito? Hindi mo alam. Tapos inilabas nito ang gawa niyang bomba ito ang mapangwasak na bomba. At isa pang sorpresang snow bomb ang kanyang kinuha mula sa dimensional portal niya. Tandaan, ang flash bomb ay isang bombang nakakubli. Ang huli ay isang photobomb pagpakilala nito sa mga ginawa niyang mga bomba. Samantala naguguluhan at may pagkainis si Gilmo sa kanya kaya binara niya muna ito, sandali lang sambit nito sa nagpaliwanag na Do-hyuk.
Kaya ano iyon, tanong nito kay Gilmo na may naguguluhan na ekspresyon sa mukha. Kaya hindi niya napigilan may tanong kay Do Hyuk kung paano niya naipakita ang espasyong iyon. Oh, tungkol dito, sambit ni Do Hyuk. Siya, nagkataon na nagpakita sa akin pagpaliwanag nito ng simple sa Gilmo na ito. Kaya ang kakayahang magpakita ng pangalawang espasyo ay hindi isang ordinaryong kakayahan. Ang kakayahang ito ay magagamit lamang ng mga taong nasa antas 5. Klase S. Ang swerte ko, yata pagyayabang nito sa Gilmo. Ano ang ibig mong sabihin sa swerte? Nagpakita ka ng kasanayang lampas sa imahinasyon na tanging class 5 na tao lang ang makakabisado. Iyon ang dahilan kung bakit hindi sila palaging lumalabas ng regular, pagpaliwanag nito kay Gilmo. Yung taong nasa likod, bubuksan mo ba ang pinto sa bakuran ng pagsasanay? Mabuti. Halika, ipapakita ko sa iyo ang epekto ng bombang iyon, sa halip na ilarawan ito sa mga salita. Una, ang mapangwasak na bomba, sigaw nito sa paghagis sa bomba. Tapos ipinatama niya ito sa isang test subject na robot. Na lumikha ito ng malakas na pagsabog ng apoy sa test subject na robot. Hanggang sa lumiyab ito ng malakas na pag-apoy sa lugar. Nang makita ito ng tagapangalaga ng training ground ay nagulat siya sa nakita niya sa screen monitor niya. Kaya anong kamanghamanghang kapangyarihan, ginang ang nasambit nito. Ang pader na natatakpan ng dimensional na bato ay natutunaw, dulot ng pagsabog ng bomba na iyon, at sa tingin ko dapat nating i-pause ang eksperimento dahil sa lava na iyon. No need for that, I'll take care of that lava with one bomb. Tapos inihagis niya ang sorpresang snow bomb sa hapag ng sahig. Tapos sumabog ito ng yellow sa lugar ng pinaghagisan. At nagkaroon ng yellow sa loob ng training ground. Tapos ipinaliwanag nito ang bombang ito ay para sa instant na pagyayelo, kaya ito ay matutunaw sa mga ilang minuto. Ano sa palagay mo, Mrs. Jill? Ang lahat ng ito ay magaling. Ipakita sa akin ang huli. Ngunit kailangan mong magsuot ng salamin bago ko subukan ito. Tapos binigyan niya ito ng sunglass para sa huling test subject na bomba, kaya ayon, sinuot ko na. Pagkatapos ibinato niya ang last but not least, yung light bomb. Tapos lumikha ito ng matinding liwanag na nakakasilaw. Nakinamangha niya habang pinanood niya ito. Kaya ang lahat ng tatlo ay tila lubhang kapaki-pakinabang. Ano ang presyo ng isa? Presyo. Isang sikreto. I'm thinking of selling it for 6 million won to the Union, and abroad I'm selling it for 10 million won. Sayang hindi ako makabili. Ang kahon ng Pandora ay itinuturing na pinakamahusay. Tandaan, ang Pandora's box ay isang sandata na nagmamanipula sa gravitational field sa anumang punto sa loob nito, na sumisira sa lahat ng armor. Anuman ang presyo ng isa, ang presyo ng marami nito ay makatwiran. At hindi lang para lumaban, tumakbo din sa piitan. Magagamit ko ito tuwing may problema ako. Ngunit hindi ito ligtas para sa iyong buhay. Do Hyuk, nais kong bigyan ka ng mungkahi. Paano kung pumirma ka ng eksklusibong kontrata sa aming unyon, babayaran namin ang bawat isa ng 10 milyong won. Kaya pumirma ako ng kontrata kay Gilmo. Kinabukasan. Habang tumakbo ang isang ito. Habang ang babae na ito ang parang may problema na iniisip. Tapos, Gilmo, may problema tayo. Anong meron doon, tanong nito. Sa tingin ko kailangan mong makita ito para sa iyong sarili. Ang Changsong Syndicate ay pumasok sa isang kontrata kay Park Do Hyuk para bumili ng mga bomba para magamit sa mga piitan. Napagtanto ko ang kalidad ng mga produktong ginagawa niya noon. Kailangang isama ni Hyuk si Park Dod sa anumang halaga. Pero hindi ba 3 years lang ang contract period niya, kaya okay lang? Shin Huaya. Kaya nagtaka ito kung ano ang sabihin nito sa kanya. Nang biglang mag-isip ka muna bago ka magsalita. Nagsimula ka na ba ulit? Sa tingin ko mas galit siya kaysa kanina. Sa tingin ko ito ay dahil narinig niya ang balita ng Changsong Guild ngayon. Noong nasa grade si Park Do Hyuk, 1,500 million won sana ang sahod niya. Sa palagay mo ba ay nasa parehong antas pa rin ito sa loob ng 3 taon? Naiintindihan ko. Gilmo, saan ka pupunta? Saan ako pupunta? Siguradong sa Changseong Guild, kaya maghanda. Well, ma'am, sa Changsong Product Sales Office, Building. Paano ko mabibili ang mga bombang iyon? Magkano ang halaga para makabili ng malaking dami ng mga ito? Nabalitaan ko na ang produktong ito ay ginawa ni Park Do Hyuk, isang miyembro ng Changsong Guild, tama ba?
Oo, ibinibenta namin ang mga produktong iyon sa pamamagitan ng isang kontrata sa kanya. Eksklusibo. Nasiyahan ka ba sa pagpirma ng eksklusibong kontrata kay Park Do-hyuk? Actually, hindi ko alam. Ito ang desisyon ng Pangulo. Hindi mo ba naisip na hindi natin kailangang pumunta sa Pangulo? Ito ang unang araw na inilabas ang mga bombang ito, hindi ba? Pumunta ako dito dahil akala ko may mangyayaring interesante. Ano ngayon? Hindi mo ba alam ang nangyari 2 years ago? Kaya pinaalala nito ang 2 taon na nakalipas. Upang makakuha ng pahintulot para sa isang pangmatagalang pag-atake, sa sel na matatagpuan sa timog na lugar ng Linya 1. Shenfe Seong Guild at Ewa Guild. Si Lizzie ang presidente ng Ewa Union. Sa pamamagitan ng pagpapakalat ng masamang tsismis tungkol kay Baek Do-hye, na 18 taong gulang noon. Pagkatapos kong gawin iyon, nakakuha ako ng lisensya para salakayin ang sel na iyon. Simula noon, naging masama ang relasyon ng Chung Seong Guild at Ewa Guild. Sa hidwaan ng 2 guild, maraming tsismis ang kumalat. Gayunpaman, gusto kong makita kung ano ang gusto mong gawin ngayon. Bababa na tayo. Shinhwa, hindi ba malamig dito? Tunay. Hindi ko naramdaman. Oh, lazy, it's been a long time. Kung tinawagan mo ako kanina, sasama na ako. Bakit nandito ang pinuno ng guild? Ito ang unang araw ni Park Do-hyuk ng pagbibenta ng mga bomba, at ito ay isang malaking kaganapan para sa aming union. Anong coincidence? Sinubukan ko lang maghanap, tungkol kay Park Do-hyuk. Tunay. Tapos ay guide kita sa reception room. Ayokong pumunta doon. Pasensya na po, saan ko may lalagay ang mga bagong dimensional na bato na ito? Maraming salamat. Maaari mo itong ilagay sa tabi ko. Hindi ako makagalaw habang gumagawa ng bomba, salamat sa pagdala sa akin dito. Walang anuman. MS Sengmi. Matagal-tagal na rin simula noong hindi kita nakita sa isang auction. Paano ka nakarating dito? Habang hinahanap kita, narinig ko yung Gilmo. Ito ay dito. Hinanap mo ako. Sige. Park Do-hyuk, please bigyan mo ako ng rematch na laban. Tinatanggap ko ang iyong kahilingan. Oo, sa oras na iyon, ang iyong mga kahilingan lamang ang aking kaya. This time gusto kitang ipaglaban ng harapan. Please bigyan mo ako ng rematch. Sige, gusto ko rin magkaroon ng rematch sa'yo. Kaya maghahanda ako para dito. Maghihintay ka ba? Kaunti. Gumagawa pa ako ng bomba. Ito ay magtatagal. Pwede ka bang pumunta mamaya? Hindi, hihintayin kita dito. Kung mayroon kang anumang gusto mo, maaari mong sabihin sa akin. Naubos na ang halagang binigay ng guild sa akin at gusto ko pang gumawa ng maraming produkto. Tapos laban tayo. Well, sir. Nasuot mo ba ang lahat ng gamit na binayaran mo? Oo. Ngunit ano ang kagamitang ito? Ang kagamitang ito ay nagtatanggol bilang mga punto ng tibay nito. Ang mga ito ay nagiging mga punto ng kalusugan natin. Depende sa antas ng kapangyarihan, nagbabago ang kulay nito sa alinman sa berde, dilaw, o pula. Pinipigilan ng mga kagamitan sa pagtatanggol ang pinsala mula sa isang pag-atake. Kapag ang tibay ay 0, ang suit ay naka-off at itinuturing na patay. Sa madaling salita, nagtatapos ang paghaharap. 25 bilyon won para sa isang piraso ng kagamitang ito, marami iyon. Sabi ni Gilma, ito ang pinakamurang kagamitan sa mga miyembro ng guild. Naglakas loob akong gumamit ng ganitong mamahaling kagamitan, ang paggawa nito ay isang matinding pag-aaksaya lamang. Bakit hindi tayo tumaya? Anong taya? Kung madaig kita. Ikaw ang magiging special witch ko sa buong deadline ko. Bagkus, na kapag natalo mo ako ang magiging private wizard mo. Kailan ang deadline? Ang deadline ay 3 buwan. Siyempre magiging libre ang lahat. Ano ang iyong opinyon? Hindi mo ba iniisip na magiging masaya ito? Mukhang masaya ito. Ginang Gilma. Akala ko kakausapin mo si Lizzie. Oh, alam mo ba? Thanks to Park Do-hyuk's bombshell, I had some fun with Lizzie after a long time, I'm grateful to you. Ginang Gilma. Ako ay isang D-rank at si Park Do-hyuk ay isang F-rank. Hindi mo ba naisip na kailangan kong higpitin? Kung ito ang laban ko, ako na ang bahala, maipapakita mo lahat ng meron ka ng walang paghihigpit. Malaking tiwala yan. Ano sa tingin mo ate? Okay lang yan, gagawin ko ng walang sagabal. Okay, maghanda na kayo.
Kaya inihanda niya ang kanyang sarili sa pakikipaglaban, I will do my best this. Kaya ito ay magiging iba sa nangyari sa pamilihan ng Diyos. Tapos sumigaw na siya ng fight para sa dalawa. Ihanda ang system bago ako maglunsad ng isang malawakang pag-atake. Tapos nagulat si Du Hyuk sa ipinakita ni Sung Mi, sa kanya hindi siya makapaniwala sa lakas nitong ipinakita. Kaya sa anuman ang aking kalooban, ang aking mga paa ay gumagalaw sa kanilang sarili sambit nito sa pag-alala. Ito ba ang provocation skill? At I activate ang tigas at ang kalasag ngayon na may pagkakaisa ang magic at might sa standard mode habang ito papalapit sa kanyang katunggali na si Sung Mi. At inihanda nito ang kanyang magic missile at ang copy magic missile para sa kanyang pag-atake. At inihanda ni Sung Mi ang kanyang full-on wall defense na depensa. Nilalayo nitong pataasin ang depensa at kontra-atake nito sa pamamagitan ng iron wall defense. Ito ba ay isang karaniwang paraan ng pagtatanggol? Ganun pa man may paraan para itaas ito ng apoy, ngunit hindi ito ang ending na gusto ko kaya iniba niya ang direction sa pag-atake niya. Kaya sa paligid lang ni Sung Mi ito ipinatama at nagkaroon ito ng pagsabog ng apoy sa paligid niya. Dahilan din ang pagkaroon ng makapal na usok sa paligid ni Sung Mi. Kaya ito ay smoke screen. At para makita niya ang kalaban ginamit niya dito ang mana detector. Mana detector ginagamit upang makita ang mahiwagang enerhiya. Para sa 3 minuto. Tapos sa likod ng makapal na usok ay ang mga enerhiya sa mula sa magic missile ni Du Hyuk. Kaya napasabi na lang ito na kabisado mo na ba lahat ng spells na ito na may gulat parent sa takot. Tapos nagkaroon ng malakas na pag-atake sa kanya ng sabay-sabay. Samantala napigilan ni Sung Mi ang pag-atake ni Du Hyuk gamit ang kanyang kalasag na depensa sa kapangyarihang ito, tiyak na nakakonsumo siya ng malaking lakas ng mana. Tapos napansin niya ang paparating na Du Hyuk sa pag-atake niya kaya hindi, malapit na itong matapos sambit nito sa sarili. At nagawa niya igalaw ang kanang kamay nito para sa pag-counter-atake sa papalapit na Du Hyuk. Kaya lang nang makita ito ni Du Hyuk ay ginamit nito ang huling bagay sa loob niya. Ang image reflections kaya nagulat ang si Sung Mi sa ginawang image reflections ni Du Hyuk. Tapos ginawa nila ang Harmony Magic Standard Picture sa pag-atake kay Sung Mi. Habang si Sung Mi ay kahit na may gulat matapang parent siya makipagsabayan sa pag-atake. Kaya sa pag-atake nito ang reflection lang ang tinamaan nito sa kanyang pag-atake. Samantala ang Du Hyuk ay umikot sa likuran ni Sung Mi na may pag-atake ng magic missile sa kanyang kamay. Pero ganun pa man napansin parent ito ni Sung Mi ang pag-atake ni Du Hyuk sa kanyang likuran. Pero huli na para siya umilag sa malakas na pag-atake ni Du Hyuk sa kanya. At linakasan niya pa ito sa pag-atake niya kay Sung Mi. Pero may napagtanto ito na parang may mali dito. Habang ang Gilma ay tutok na tutok sa panunood sa kanila, si Sung Mi ay isang mangkukulam na maingat na inalagaan ng guild, ikapa niya dito sa sarili. Kaya sa pagtingin ni Du Hyuk kay Sung Mi na parang sumiklab ang galit nito, na kinagulat ng ekspresyon niya kaya ikaw ay hindi ka madaling talunin. Kaya naman nang walang ano-ano bigla itong umikot, at humarap kay Du Hyuk na may pag-atake sa Du Hyuk na may gulat pa sa mukha, at sabay slas nito ng kanyang sandata pataas. At paggawa niya nito tinamaan niya ang Du Hyuk sa pag-atake na iyon kaya napasigaw ito sa takot. Habang nakatingin ito sa Sung Mi na designado siyang talonin nito. At pinasundan pa nga ito ni Sung Mi sa pagtulak ng may kaunting lakas na pag-atake. Ng enerhiya ng kanyang kalasag dahilan ng pag-angat ni Du Hyuk sa itaas. Kaya napanganga ito sa sakit at gulat sa ginawa ni Sung Mi sa kanya. At tumilapon pa nga ito, habang ang Sung Mi ay ginamit ang Steel Wall's Defense Speed Wind Speed Increases. Na may speed movement na 40 seconds cooldown. Tapos sinusundan niya ang pagtilapon ni Du Hyuk na may bilis. At inipon nito ang kanyang lakas sa kanyang sandata para na pag-atake ni kay Du Hyuk. Na may gulat sa nakita niya kay Sung Mi pag-atake na sa kanya gamit ang kanyang speed movement na may 40 seconds na cooldown. At inatake na nga siya dito ni Sung Mi ng sunod-sunod sa bawat atake niya kay Du Hyuk na may bilis at liksi sa bawat galaw niya sa bawat pag-atake, habang si Du Hyuk ay parang hinahayaan lang si Sung Mi na atakihin siya ng sunod-sunod. Tapos linagyan ni Sung ang kanyang sandata ng lakas puwersa para sa pag-atake niya kay Du Hyuk. At pinakawalan niya na nga ang pag-atake kay Du Hyuk, na may malakas sa pag-atake nito dahilan ng kanyang pagtilapon sa dingding ng pader ng training ground.
Kaya tumalsik siya sa pader na may pagkawasak ng pader. Habang ang sungmi na ito ang nakatingin sa kung saan tumilapon si